Indigenous Rights Radio, because knowledge is power. Ay insali. Dahito iti 104.7 FM Radyo Sagada Matutyan Manragsakan. Ay insali dumay. Magandang buhay, oras na mga kababayan, mga taga-Sagada at sa lahat ng naaabot at laging nakasubaybay sa Radyo Sagada 104.7 FM. Ito po ay programa para sa ating natatanging serye ukol sa transition minerals. Sana ay nasa magandang kalagayan kayo, lalo na ngayon na madami ang nagkakasakit dahil sa pabago-bagong panahon. Totoo nga ang climate change. Ramdam na nating lahat ang epekto nito. Ako si Gwen. Ako po si Rafi. 2 dekadang pakikibaka kontra sa open pit mining. Yan ang diin ng ating pagpapatuloy ng ating espesyal na programa tungkol sa malakihan at malawakang pagmimina. Ang open pit mining na isang malaking dahilan ng pag-init ng panahon dahil sa pagpatag sa mga kabundukan at pagpupunas sa kagubatan. Lalong-lalo na at ang Administrasyong Marcos Jr. ay patungo sa paglipat sa renewable energy na ang numero 1 kailangang gamitin ng mga mineral ay kinakailangang matagpuan sa pamamagitan ng pagmimina. Nasabi na natin sa unang parte ng ating programa sa pagkakilala ng transition minerals tulad ng lithium, nickel, cobalt, copper at aluminum ay kinakailangan para mapaandar ang kuryente at mga baterya. Hindi maikakaila ang Pilipinas ay sagana sa mga mineral kaya nga hindi maawat ng mga dambuhalang kumpanya sa kanilang mga aplikasyon para sa proyekto ng pagmimina dito sa ating bansa. Gaya ng nasabi natin sa nakarang bahagi ng ating programa, kitang-kita na anumang klase ng pagmimina ay negatibo ang epekto sa kalusugan at pamumuhay ng mga tao, lalong-lalo na ang ating mga kababayang mga katutubo o ang mga indigenous peoples. Nabanggit sa isang pag-aaral na ang mga bata, mga babae, environmental defenders at IPs ang palaging kinakawawa ng pagmimina. Ibinahagi ng Oxfam na sa mahigit 5,000 na mga proyekto ukol sa transition mineral sa buong mundo, 54% ang malapit o mismong nasa mga teritoryo ng mga indigenous peoples kung saan hindi naproprotektahan ang karapatan ng mga frontline at katutubong mga komunidad. Maaalalang ipinatigil noong 2017 ni dating DNR-Sec Gina Lopez ang open pit mining, ngunit Disyembre ng taong 2021 ay inalis ang kautusan na nagpapatigil dito sa pamamagitan ni DNR-Sec Roy Simato. Ipinatigil ito ni Lopez dahil ang ganitong klase ng pagmimina ay malakihang paninira sa kalikasan at pandambong sa likas yaman. Sinabi pa ni Lopez na ayaw niya sa pagmimina dahil ang mga banyaga at mayayaman ang nagbibenepisyo samantalang ang mga magsasaka at mangingisda ang nahihirapan at nawawalan. Katulad ng nangyari sa Didipio sa Cebu, Nueva Vizcaya. Hindi tumigil ang mga IP sa Didipio na kontrahin kahit pa umabot sila sa ngayon ng 2 dekada, mahigit na ipakikibaka kontra sa open pit mining at ipinaglaban ang kanilang mga karapatan sa katutubong lupain. Sa paulit-ulit nilang panawagan sa loob ng 2 dekada, ay kasama din nila ang ibang mga grupo dito sa Pilipinas at sa ibang bansa para mapawalang bisa ang panibagong FTAA na iginawad sa Oceana Gold. Hindi kasagsagan ti Rapan, dati umay mga Kirino. At umay nga taga-Kasigo. At umay nga taga-Mayambong. Nag-implementin ng tulong para kami. Kanya tiga po nila tumulong na kayo. Ay mismo kayo dito. Ang dito ito yung Cagayan. Tapos magsakta ito yung Cagayan na river. Ito yung Sabera. Sulitihan na nga kaya.
Kasano kami nga kami ito yung magsakan timbit. Ito yung nandito yung bandak ito kasi unaraan yung ano yung dato yung pa hotel sinta ito siya tinasok pa ito Cagayan siyempre ito yung napalaman na dito. Ito yung mga nasaya ako mga mapirti at yung panaggargar din forever kita hindi Pilipinas at ang tuti ko simpong maawan so yun nung kumano paparehas bigyan ko man titao din forever nga pa. Usap ng Radyo Sagada kay Eduardo Ananayo, ang Vice Chairperson ng grupong Didipio Earth Savers Multipurpose Association o ang DESAMA, ay isinalaysay ng matanda ang kadahilanan at pamamaraan ng pagtutol nila sa Oceana Gold at sa mga naunang kumpanya ng Arinco at ang ngayon bagong kontrata para sa pagmimina sa kanilang lugar. 2 dekada na ang mga operasyon sa pagmimina ng Oceana Gold ay hindi kailanman tinigilan na kontrahin ng mga pamayanan na apektado. Noong Hulyo 2021 ay pinirmahan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte ang pahintulot para sa Oceana Gold na magmina ng isang pang 25 taon pagkatapos mag-expire ang original na kasunduan. Ilang beses na ring nagtayo ng barikada sa mga kalsadang daanan ng mga sasakyan ng Oceana Gold. Ang mga residente ng mga apektadong komunidad at iba pang sumusuportang mga grupo. Hindi lubos maisip ng mga lokal na residente kung paanong ipinagyayabang ng kumpanya ng kanilang responsibling na pagmimina. Kahit nakitang-kita ang ebidensya ng nawawalang paninira sa kapaligiran. Ang dating bundok ding Kiday ay ngayon isang butas na lamang o kaya ikta-iktaryang kagubatan na nasira magmula nang magsimula ang operasyon ng pagmimina. Ngunit makapangyarihan ang may pera. Naikwento ni Eduardo na ang kanilang paghihirap at paglaban sa malakihang negosyante ay nababaliwala para sa pansamantalang karangyaan. Napagdaanan nila na sa kanilang pagbabarikada ang pagtataboy sa kanila ng higit 200 mga pulis na ipinatawag ng Oceana Gold. Pati na ang iligal na pag-aresto sa kanilang mga kasamahan. Mga pulis na dapat pumoprotekta sa mga naaapi, ngunit naiiba na yata ang ibig sabihin ng kanilang uniforme at sunumpaan na tungkulin. May mga nawalang pag-asa at dismayado sa panibagong FTAA na ibinigay sa Oceana Gold. Nariyan naman sa isang banda ang patuloy na nakikibaka at kontrahin ang pamamaraang sumisira sa kanilang kabuhayan at sa inang kalikasan. Kaya importante ang issue na transparency at accountability ng mga mining corporations para talagang makita ang katotohanan sa mga permit at mga kasunduan kung paano ang kanilang pag-aksyon sa mga masisirang kapaligiran at maapektuhang mga komunidad. Hindi rin matatawalang karapatan ng free prior informed consent o kaya katutubo sa anumang proyekto o bagay na may malubhang epekto sa kanila. Dahil walang paunang pag-aproba na iginawad sa OGPI para sa renewal ng FTAA, ang proyekto ay hindi maaaring ipatupad at dapat ito ring nalabag sa batas. Ang mga lider ng simbahang Romano-Katoliko at residente mula sa Nueva Vizcaya ay naghain ng petisyong certiorari sa Bayumbong Regional Trial Court nitong maika-21 ng Abril upang kanselahin ang kasunduan sa pagmimina na ipinagkaloob sa Australian-Canadian company na Oceana Gold Philippines Incorporated o itong OGPI. Katwiran ng mga naghain na walang wastong konsultasyon sa mga apektadong komunidad. Ang petisyon ay naglalayong ipawalang bisa ang Financial o Technical Assistance Agreement o itong FTAA. Ang paghain ng petisyon for certiorari kontra sa minahan ang pinakahuling hakbang sa mga iba't ibang anyo ng paglaban na isinagawa sa loob ng 2 dekadang pakikibaka. Ano nga ba ang petisyon for certiorari?
pakinggan si Ginoong Ryan Rosset, isang abogado, isa sa mga senior legal fellow ng Legal Rights and Natural Resources Center o LRC. Nakabase ang grupo sa Pilipinas na noon pa may naitayo. Kasama ang kasalukuyang Senior Associate Justice ng Korte Suprema na si Marvic Leonen. So ano ba itong petition for certiorari and mandamus, no? So itong petition for certiorari and mandamus na ating i-file, no? Nakasyonin dun sa yung renewal na ginawa ng ating presidente dun sa FTAA pabor sa Oceana Gold ay final natin pursuant to Article 8 Section 1 of the Constitution. So ano bang ibig sabihin nito? Ang paniwala natin ay nung ginrant itong renewal na ito ay may mga provision ng batas, may mga hindi nasunod na proseso na dapat sundin. Yung hindi pagsunod sa batas ay isang uri ng grave abuse of discretion. So ano yung sabihin nun? Pag sinabi mong grave abuse of discretion ay sukdulang pagkakamali na kumbaga nilabag ng presidente ang kanyang tungkulin na i-ensure na lahat ng batas ay nasusunod, no? So yun naman ang fundamental na tungkulin ng presidente, to ensure that laws are faithfully executed. Pero dito sa nangyaring pag-grant ng renewal sa FTAA sa pabor sa Oceana Gold, ang nangyari ay yung presidente mismo ay lumabag, no? Doon sa mga alituntunin ng DNA at yung implementing rules and regulations na mali. Ano ba itong mga alituntunin na to? Ang primary lang dito ay una, dapat magkaroon ng prior consultation, no? Tapos approval, no? And approval ng sanggunian patungkol dito sa renewal, no? Ano ba ang kalagahan nito? Ang kalagahan kasi nito ay yung prior consultation at approval ay nakasaad dito sa local government code. At ang prior consultation and approval ay isang garantiya na ang mga mamamayan at even ang local government unit ay may karapatang makilahok at mag-regulate yung mga mining operations, itong environmentally critical projects doon sa kanilang nasasakupan. At ano ba, bakit meron ganong klaseng polisiya? Dahil kagaya nga dito sa isang napakalaking mining operation, napakalaki na epekto nito sa agrikultura, sa kalikasan ng isang local government unit, sa tubig, no? Na yung development outcomes ng mismong local government unit ay maaaring maapektuhan. Kaya nga ginagarantiya ng local government code na dapat makonsulta ang local government residents, no? The affected should be consulted, you know, with respect to this big government projects, no? Yun. Now, how can this petition help the people of Didipio in their struggle to regain control over their land, no? And to stop further operation of Oceana Gold in Didipio? Well, yun naman talaga ang hangarin ng kasong ito, na pagdating sa napakalaking proyekto, no, magagaya itong Oceana Gold or mga open pit mining operations na ang laki ng epekto sa kalikasan, ay dapat ang local government unit ay may say at yung mga mamamayan ay may say. At natural lamang kasi sila ang pinaka-apektado. Ngayon, sa mga ganitong klaseng proyekto, doon naman sa duty, no, sa duty ng mga local government officials na first to ensure na yung mga karapatan ng mga mamamayan at yung mga na nasa ilalim ng local government code ay respected and upheld. So, ano yung sabihin nun, no? Na dapat mismo yung mga opisyalis ng local government unit, sila na nagde-demand na, uy, dapat kinukonsulta nyo, dapat may kinonsulta natin yung mamamayan, dapat sinundan natin yung tamang proseso dito sa renewal na ito, no? Kasi at the end of the day, and I wish to emphasize this again, that the Constitution grants that Filipinos should have
the right to participate in the decision making when it comes to policies. Indigenous Rights Radio, because knowledge is power. Ano naman ang nagkumbisi sa LRC, no, to assist the DPP people in their current fight against oceanogold operations? Well, ang LRC naman, bihang institusyon, ito naman talaga yung tuwang ng serbisyong ginagawa ng aming institusyon. No? May mga komunidad talaga na historically fall dun sa mga puwang ng batas. Gaps in the law itself. And ito yung mga komunidad na, yung mga tao na walang boses, no? And that is why we have institutions like, LRC and all similar other institutions na willing tulungan ng LRC, ng aming institusyon, upang i-assert yung kanilang mga karapatan. Dahil may kakulangan or hindi sila napapansin ng gobyerno. Indigenous Rights Radio, because knowledge is power. Sa kasalukuyan, nananatiling controversial na issue sa bansa ang pagmimina dahil sa mga maling pamamahala sa kapaligiran, lalo na ang Department of Environment and Natural Resources. Kasabay rin nito ang lumalalang kaso ng atake sa mga environmental defenders at patuloy na pagsupil sa mga katulad nating mga katutubo. Dapat irespeto na ipagbawal o walang operasyon ng pagmimina sa mga lugar na critical at importante para sa biodiversity at production, pang-agrikultura, pati na yung mga madaling maapektuhan ng mga natural disasters. Ang eksplorasyon, development at paggamit sa mga rekurso at produktong mineral sa Pilipinas ay kinakailangang unang magbigay ng mga benepisyo sa mga Pilipino at hindi para sa mga tayuhan. Sobrang nakakalungkot na baliktad ang nagaganap dahil sa mga pansariling kagustuhan. Kaya hanggat may gahaman ay may mga tao pa rin hindi rin titigil na ipaglaban ang karapatan para sa mas ikauunlad ng karamihan. Dito na nagtatapos ang ating programa, 2 dekadang pakikibaka ng Barangay Didipio. Sana kahit sa maikling pagbabahagi namin ng kwento ng Didipio ay may mga aral tayong natutunan. Katulad din ng sitwasyon ng marami at iba pang proyekto ng pagmimina at renewable energy sa ating bansa. Kailangang alamin natin ang ating mga karapatan para hindi tayo nagiging sunod-sunuran sa kagustuhan ng iilan para sa mas ikagiginhawa ng maluho na nilang pamumuhay habang tayo ay kinakawawa at pinagtatawanan. Tandaan natin na walang nauunang pagsisisi. Salamat muli sa inyong pagsubaybay at pakikinig sa amin dito sa Radyo Sagada, na bahagi ng Indigenous Peoples Radio. Huwag nating kalimutan na i-follow at i-like ang ating mga posts at videos sa Facebook page ng Radyo Sagada 104.7 FM bilang pagsuporta sa ating community radio. Magandang araw muli, mga kababayan. Mabuhay po tayong lahat at sa aming salita, iyaman. Kung kayo is ng Radyo Sagada 104.7 FM.